Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Nagsalita na ang Pangulong Marcos mga ka-Wonder, no? Sabi niya kanina, siguradong meron siyang i-endorso. I will certainly endorse the candidate in the 2028 elections. May susuportahang kandidato sa pagkapangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 presidential elections. Ito ang pagtitiyak ng Pangulo nang tanungin kung may i-endorso na ba siyang kandidato na lalaban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 polls. Ngunit sa ngayon ayon kay PBBM, hindi pa niya alam kung sino ito. Masyado pa anyang maaga para pag-usapan ang halalan. Giit pa ng Pangulo, wala pa siyang kinakausap ng mga personalidad na maaaring isabak sa presidential race. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. Ipapaubaya rin niya sa kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang estratehiya sa pagbuo ng mga alyansa. But of course, I have a political party that I belong to. That political party, the PFP, is going to make its alliances with other parties, and how that ends up in terms of the actual joint candidate with other parties, or if not, our own candidate. Nais ni Pangulong Marcos na maipagpatuloy ang anti-corruption campaign ng administrasyon at ang kandidato na kanya-anyang i-endorso ang magpapatuloy sa kampanyang ito na kanyang sinimulan. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Hindi rin nababahala si Pangulong Marcos sa mga naglalabasang survey kung saan nangunguna si VP Sara sa presidential race sa 2028 elections. I don't really worry about surveys. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Para sa darating na 2028 election pagkapangulo, ang tanong mga ka-Wonder, sino yun? Bago yun mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami po salamat. So kanina nagsalita yung Pangulo sa interview sa kanya ng media, no? At sinabi niya, definitely I will endorse someone, ano? Pero hindi lang yan basta endorso. Yung sinabi niya, meron siyang katangian, no? Yung pinaka sinasabi niyang katangian doon is yung sinasabing like-minded, no? Yung like-mindedness nila ni Pangulong BBM at nung kanyang i-endorso. So, sino kaya yon? Sabi ng iba si Sara Duterte. Sabi ko, nanonood pa kayo ng news? Are we on the same page? Parang ganoon pagkakasabi ko sa kanila. Imposible yun, ano? Imposible yun. Although sa survey mga ka-Wonder, mataas itong si Sara Duterte dahil tinanong din sa Pangulong Marcos yan na parang hindi ba kayo nababother, parang gano'n, ano? Na mataas si Sara Duterte sa survey. Sabi ng Pangulo, hindi ako nababother dyan. Hindi ako, may term siyang ginamit, ano? Kumbaga parang sinabi niyang, ano ba yung pagkakasabi niya? Sabi niya, hindi magbabago ang desisyon niya, no? At direction niya dahil lang sa survey. Magdidesisyon siya kung ano yung sa tingin niya yung kailangan o tama, parang gano'n, ano. So although nangunguna si Sara Duterte sa survey, it doesn't matter, sabi niya, no? At saka hindi naman, parang hindi siya naniniwala sa survey lang. Dahil alam natin ng last survey nitong ano ba tong bago na nag-survey, no, na ang layo doon sa mga traditional na nagsa-survey. Kaya hindi naman natin sinasabi na yun ay mga peke. Although sinasabi ni Percy Lapid na yun ay binayaran, kung gusto mong palitawin na ikaw yung malakas, mataas, iyon ang bayaran mo. And besides, bakit magpapasurvey? Wala namang eleksyon. At sino kakalabanin niya? Pangulong Marcos? PBBM, hindi na yan tatakbo. No? Kaya obviously, para saan yung survey? No? Para ano ba yung approval rating?
para siyempre i-promote yung sarili niya na handa na siya sa 2028. Pero again, hindi po basihan yung survey dahil nung nakaraan din si Binay ang taas-taas sa survey, no? Pero ano nangyari? Natalo siya. 'Di ba? Kaya totoo yung sinasabi ni PBBM. Huwag tayo masyado magre-rely doon sa survey. Kahit alam natin ang taas ni Sara Duterte, 49% for example, dito sa Pulse Asia noong July, no? Ito lang nakaraang buwan. 49% siya versus dito kay Leni Robredo. Pero maka-wonder, si Sara ay nagdeklara, si Leni hindi. Plus, then again, ayoko na magsalita dito tungkol sa mga nagsasurvey dahil marami tayong naririnig tungkol dyan. Kaya ang mahalagang clue, maka-wonder, again, balikan natin doon sa sinabi ng Pangulong Marcos ay yung sinabi niyang like-minded. Yung kung ano yung sa loobin niya, yung ano yung nasa isip niya. Pareha sila ng naisin, mithiin. Yun yung siguradong i-endorso niya na itutuloy yung mga programa, no? Yung agenda niya. Kasi maraming mga ganyang presidente na hindi tinutuloy, no? Let's say, yung sinasabi ni Sara, hindi raw tinuloy ni PBBM yung gusto ng ama. Pero tinutuloy naman niya, no? Hindi lang siya doon nakafocus. Hindi lang yun yung pabida niya. Na pag sinabing Duterte war on drugs, wala nang ibang kilala. Meron pa ba? Wala. Unlike kay PBBM, pag sinabi mong PBBM, ang dami mong sasabihin. Kasi war on drugs, palpak pa. Nandun pa siya ngayon sa dahig. Ano pa? Yung mga infrastructure, mga ghost project, out of 112, 88 hindi na i-deliver. Ano yung pagmamalaki mo? Kaya nga may sinasabi sila Trillanes kung sino-sino mga tao na yung mga Duterte daw, umano ay umupo lang para magpayaman. No? Para, wala naman talaga daw nagawa. Yun ang pagkaka-assess. No? At balikan na natin, i-scratch muna natin yung mga Duterte dahil nakafocus tayo sa sinabi ni PBBM dahil ito yung makabuluhan. Yung like-mindedness. Ngayon, isa dun sa pagiging like-mindedness na yung sinasabi niyang ituloy yung kanyang kampanya. Itong sinasabing campaign against corruption, mga ka-wonder. Yung sinasabing pangunahing tema ng kanyang administrasyon. Diba? Yung durugin yung mga, kasi nakita ng Pangulo, utang dito, pa-infrastructure na ganito, payamanin natin yung bansa. Pero nakita niya, may problema. Lalo na nung umikot siya. At yun, matagal niya nang sinabi sa mga interview niya, mga ka-wonder, nung bata pa si PBBM, may mga interview siya. Matagal niya nang sinasabi ang corruption na yan, flood control, kung ano mga kickbacks na yan. No? At yan nga ang ginagawa niya. Kanya po yung binabust. And hopefully, 2028, bago siya umalis, and hopefully, sana ma-extend, no? Yun nga, matapos na. No? Hindi man sabihin ma-zero itong mga mangungurakot, at least malaki, dramatic yung pagbabago na napakulong. Kaya mga ka-wonder na makatwirang isipin na yung kanyang pipiliin na isang kandidato na kayang ipagpatuloy yung kanyang kampanya laban sa korupsyon. At nakita naman natin yung linya, yung line-up dahil sinabi niya pagkakatiwala niya dun sa Partido Federal ng Pilipinas, yung kanyang party, no? Tayo po ay member ng Partido Federal, no? Tayo ito po. Ayan, kung nakikita nyo, nakalagay Balay Federal. Yan po yung member kami niyan ng Balay Federal. No, ano ba yung balay na yan? Ang Balay Federal, mga ka-wonder, isang programa o kilusan na nagpapalawak ng kasapian, no, ng Partido Federal ng Pilipinas. Pumupunta yan from one barangay to another, one region to another, mga ka-wonder. No? At doon sinasagawa yung mga orientation, yung mga pagtitipon upang mag-register at mag-organize ng mga miyembro na sumuporta sa layunin, no, at federalismong advokasya ng Partido Federal. Yan po yung ginagawa ng Balay Federal na kung saan tayo po ay miyembro dito sa aming barangay. Naglagay po ako rito, no, at yun po yung bagong-bago lang yan para of course may ano diyan, may speaker bureau na inimbitahan namin para magkaroon dito, no. At balikan nga natin itong ating pinag-uusapan na may endorso siya, mga ka-wonder. Pero ang tanong, sino yun? No, sino ba yung maari niyang i-endorso? Ngayon, kung titignan natin, mga ka-wonder, yung mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, marami yan, halos hindi mahalos lahat, karamihan sa mga nakalagay sa gobyerno, nakapwesto sa gobyerno, mga secretaries,
ay miyembro yan ng Partido Federal ng Pilipinas. Magbanggit lang tayo ng iilan, ano. Of course, si President Marcos mismo dahil siya ang national chairman, ano. At yung ating pong national president na si Governor ng South Cotabato na si Reynaldo Tamayo Jr. Kapag nag-orient, yung picture niya po, no? Pinapakita po yun, nagsasalita siya tungkol dyan. At sino pa? Itong si Faustino Boji D, yung Speaker of the House. Partido Federal ng Pilipinas po yan. Si Sandro, no? Mga Partido Federal yan, pero si Sandro bata pa. Hindi pa pwedeng i-recommenda bilang presidente. Sila Lantion, no? Sila Briones. Sa mga senador naman, sila Benhur Abalos. Ito surprisingly, kala nyo, si Pacquiao, Partido Federal yan. No? Si Francis Tolentino. At itong mga kilalang miyembro ng House of Representatives, sila Kimbo, sila Agatha Cruz, sila Albano, sila Swan Singh, sila Richard Gomez. No? Sino pa? Itong mga governor ng buong bansa. Sila Arthur Defensor ng Iloilo, sila Hermogenes Ebdane, si Augmentado, si Makakua, si Kaiko, sila Francis Zamora, si Naba, Ganzon at marami pa. Sila po yung mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Ngayon, pili kayo dyan. Sino kaya yung maaari niyang i-endorso dyan? No, dahil wala siyang sinabing pangalan. Pero sino ba yung posibleng tinutukoy niya? Sa ngayon nga, hindi pa sapat yung sinasabi natin na kung sino man yun. Kaya nga, hinuhulaan natin eh. Kung sino ba yung may like-mindedness sa kanya. Sabi ng iba si Gibo, ay hindi naman po partido ng federal si Gibo. Maari niyang endorso. Sabi niya nga, hindi naman yata mula sa partido. Pero katuwang niya o hayaan niyang Partido Federal ng Pilipinas na kumilos para dyan. No? At ang bottom line yan, mga ka-wonder, no? Kahit sabihin pa natin nangunguna itong si Sara Duterte dyan sa survey, yung survey, mga ka-wonder, hindi yan yung parameter, hindi yan yung batayan, no, na talagang tiyak na mananalo. Tandaan natin, dumugulong pa tong impeachment. At kapag yan napatunayan, ma-impeach siya, sabi ng iba, hindi raw ma-impeach. No, dahil nga 16 daw ang kailangan, pero wala naman kasi sinasabi ang constitution, yung general. Yung constitution natin, ang sabi lang doon, 2/3 ng senador. Nagkataon kasi na 24 yung senators. Kaya 2/3 niyan ay 16. But then again, nababawasan nga. Diba? Nababawasan. Hindi na sila pwedeng mapapunta ron para bumoto. Diba? They are beyond the coercive jurisdiction of the Senate. Hindi mo sila mapupwersang papuntahin dahil hindi na sila under ng sakop ng jurisdiction. Doon na sila sa korte. No? Kahit mag-request kung hindi pagbibigyan, wala. So, from there, dapat may konsiderasyon. Sabi nga ni Llamas, Secretary Llamas, nung nag-usap kami, natanong ko siya. Sabi ko, Secretary, how about yung sinasabing 2/3 ng Senado? Magbabago raw, sabi niya. At yung opinion naman ng ibang mga legal luminaries, sinasabi rin na hindi basihan yung 24. Ang sinabi lang doon ay 2/3. Walang sinabing baseline mo dapat 24. Walang malinaw na kaganon eh. Sabi nga, if the law did not provide, then wag mong sabihin at wag mong i-implement. Then walang sinabi. Ang sinabi lang 2/3. Wala pong sinabing we have 24 senators. O kaya we have 10. Yun ang baseline. Walang ginaganon eh. Ang sinasabi lang 2/3, mga ka-wonder. Kung mabawasan yung 24, di ba? Naging 20, naging 22. Di ba? Dun babase yung sinasabing 2/3. Well, anyway, sila yung magde-decide yan. Actually, magde-decide yan yung sa Senado. No? Nag-decide na si Cheese. Sabi niya 24. Out of 24, 16. Ay, hindi siya yung pwedeng mag-decide dyan. Dahil ano sila? Ano ba itong sa Latin na to? Yung sinasabing primus inter pares. Ibig sabihin, first among equals, legal rank equal others in a group. Kumbaga, pantay sila. Walang mas nakatataas kasi pare-pareha silang senador. Kahit siya yung presiding judge. Kung pag-uusapan nila yan, hindi pwedeng si Cheese lang magde-decide. Dapat nilang pagdebatihan yan, mga ka-wonder. No, sabi nga nung isang nagsalita, why? Is Cheese the sole decision maker? Magde-decide siya in behalf sa buong Senado? Hindi. Kailangan pag-usapan nila yan, pagdebatihan nila. No, kapag yan ay naging justiciable, papasok dyan yung Korte Suprema. No? Kaya may nagsabi ba dyan na kapag yan ay bumaba
sa 22 yata o 23. Papasok daw ang Korte Suprema. Hindi natin alam yung mga ganong usapin. Well, yun nga. Balikan natin to. Sino kaya ang napipisil ng Pangulo? Marami silang sinasabi. Si Gibo, si Ben-Hur, sino pa? Dun sa kabila, sa Dilaw Pink, maari naman sigurong i-endorse ng Pangulo yan. Maaring sabihin natin, si Lenny, hindi naman tatakbo yun eh. Hindi natin alam dahil nakafocus. Doon lang tayo nagtataka mga ka-wonder, no? Dahil noon, nagkukumahog siya. Labanan niya si PBBM sa pagkabise. Nanalo siya. No? Sabi pa nga doon sa kumakalat na balita, I'm not actually saying na totoo yun. Pero pagkakasabi, doon sa survey ng isang kano tungkol doon sa smart bayan, matik, anong nangyari nga dyan mga ka-wonder? Parang nadaya si PBBM. Well, anyway, tapos na yan. At nung tumakbo naman si PBBM pagka-pangulo, lumaban din si Lenny, natalo siya. Ngayon, wala siyang kalaban. No, wala siyang kalaban na talagang yung sinasabi niyang kalaban niya noon, i-endorso siya. Bakit hindi siya tumakbo? Diba? Isang palaisipan din yan, mga ka-wonder. Ano ba yung pinag-usapan nila ni Sara Duterte nang pumunta si Sara doon? Bakit hindi siya tumakbo ngayon? Or, so surprising niya tayo, mga ka-wonder. Bigla siya magdedeklara sa, siguro, mid-2027 or early 2027. Who knows, ano? But then again, the question still stands. Bakit ayaw niyang tumakbo ngayon? While before, nagkumahog siya maging vice, nanalo siya. Lumaban siyang presidente, natalo siya. Ngayon, pwede siyang suporta ni PBBM at ng mga nakatunggali niya kagaya ng side nila Isko, nila Pacquiao, kung sino-sino. At ang tanging magiging kalaban niya lang itong si Sara Duterte. And that means, that's a sure win. Bakit ayaw niya tumakbo? Well, anyway, regardless kung tatakbo siya o hindi, dito pa rin tayo. Sino ba napupusuan o napipisil ng Pangulo? No? Na hindi lang basta like-mindedness. Yung kaya, of course, natalunin itong si Sara. Hindi natin kasi alam yung totoong survey. Kung totoo ba yung Pulse Asia, kung totoo ba itong sinasabing survey, no? Ng Okta, kung ano-ano dyan, hindi natin maintindihan eh. Kaya malalaman natin yung mga ka-wonder sa araw mismo ng eleksyon. No, kaya etong sinasabi ng Pangulo, dapat sinabi niya na maaga pa. Para ngayon pa lang, maipopromote na natin at maikakampanya. Dapat ganun, ano. Anyway, baka marinig ng Pangulo at i-discuss at banggitin niya na mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na mag-i-endorso ang Pangulo definitely sa tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ang tanong, sino? Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.